Agad siyang kumilos at napapaurong ang oso at natuwa si Zenon sa biglaang pagdating ng kanyang kasama. Masaya rin sina Ed at Arya nang makita siyang ligtas na nakabalik at sa kasamaang palad. Wala silang oras para sa masayang pagbabalikan dahil nakatitig pa rin sa kanila ang galit na Firebear. Habang inuutusan ni Bill ang lahat na maghanda sa pag-atake, pinapanood naman ni Rin ang laban mula sa ligtas na loob ng kanyang camper van. Excited siyang makita kung paano lumalaban ang isang tunay na grupo ng mga adventurer. Ang oso ang unang kumilos at sunod-sunod na naghagis ng mga fireball kay Ed. Madali niya itong hinarang gamit ang pader ng yelo bago niya sinimulang asarin ang oso at maya-maya, napansin niyang isa sa mga atake ng oso ang nagpabagsak ng isang napakalaking puno na diretso sa kanya. Kahit may oras pa siyang umiwas ay agad itong dinurog ni Arya gamit ang kanyang mga sapot. Pinagalitan niya si Ed dahil naging kampante ito ngunit natuwa pa si Ed dahil napansin siya ng kanyang asawa, habang pinapanood ang laban at alam ni Zenon na magpapasikat lang si Ed para makakuha ng papuri mula kay Arya. Kaya sinabi niya kay Bill na seryosohin na ang laban at tapusin na agad ang oso. Tumatango si Bill at mabilis na sumugod at saka hinati sa dalawa ang halimaw gamit ang isang malakas na hiwa. Inisip ni Phil na napakadaling napatay ang oso at alam din ni Zenon na nakikipaglaro lang si Ed gamit ang kanyang mga spell kaya wala talagang nailagay sa panganib. Biglang lumapit si Ed na halatang sobrang kinakabahan na para bang may malaking nangyaring sakuna. Ipinakita niya si Arya kay Zenon at iginiit na nagkaroon ito ng maliit na gasgas habang nakikipaglaban. Para kay Ed kahit pinakamaliit na gasgas sa katawan ng kanyang minamahal na asawa ay parang katapusan na ng mundo at napabuntong hininga na lang si Zenon sa sobrang pag-aalala nito, gayunpaman ay gumamit siya ng healing spell at agad na nawala ang gasgas. Nang kumalma na ang lahat ay tinanong ni Bill ang kanyang mga kasama kung ano ang ginagawa nila sa lugar na iyon, ipinaliwanag nilang naghahanap lang sila ng mga mapapakinabangang materyales at habang naglalakbay, nakatagpo sila ng grupo ng mga baguhang adventurer na nahihirapang labanan ang malakas na Firebear, kaya nagpasya silang tumulong at talunin ito. Sumang-ayon si Bill, pero sinabi niyang hindi dapat gumagala ang ganoong kalakas na halimaw sa lugar para sa mga baguhan at sang-ayon din si Zenon at iminungkahi niyang ipaalam nila ang kakaibang pangyayaring ito sa Adventurers Guild. Tinanong naman ni Ed si Bill kung paano niya sila nahanap kaya tinawag niya si Rin at bigla na lang lumabas si Rin mula sa kanyang camper van. Nakikita siya ni Bill pero dahil sa kakayahan ng camp skill ni Rin at hindi nakikita ng iba ang kanyang camper van kaya para sa kanila, bigla na lang siyang lumitaw mula sa wala. Hindi man lang napansin ni Rin kung gaano nakakagulat ang kanyang paglabas at sa halip, tuwang-tuwa siyang makita ng personal ang mga adventurer at ang iba't ibang kakayahan nilang ginagamit at dahil naguguluhan, tinanong ng lahat si Bill kung sino siya at paano siya biglang lumitaw. Hindi na pinansin ni Bill ang huling tanong at ipinaliwanag niyang si Rin ay isang kaibigan na pumayag na maging support member at tagaluto ng kanilang grupo. Pagkarinig noon ay nagulat ang lahat at para sa kanila, ang makakain ng masarap na pagkain ang pinakamalaking luho sa mundong iyon. Excited na hinawakan ni Arya ang kamay ni Rin at tinanong kung marunong ba talaga siyang magluto ng masasarap na pagkain, habang iba ang dahilan ng pananabik ni Arya ay kinabahan naman si Rin dahil napakalapit niya sa isang napakagandang babae. Nakisali rin si Ed at tinanong kung marunong siyang magluto ng karne, tumatango si Rin at dahil dito ay halos magpasalamat si Zenon sa langit dahil sa wakas ay natagpuan na nila ang kanilang tagapagligtas. Natawa si Bill sa reaksyon ng lahat at tinanong si Rin kung naiintindihan na ba niya ang tunay na halaga ng isang mahusay na chef sa mundong iyon. Ngumiti lang siya ng nahihiya at inalok silang ipagluto dahil mukhang sabik na sabik silang lahat. Napaisip si Rin kung ano ang kanyang lulutuin at sa huli ay nagpasya siyang gamitin ang ilan sa karne ng mga uwak na nakuha niya at nang marinig ng grupo ang salitang karne, halos maglaway ang mga miyembrong matagal nang hindi nakakakain ng maayos. Pumasok si Rin sa kanyang camper van upang ihanda ang mga sangkap at inilabas ang karne ng uwak at nang mambush siya noon, hindi niya ito masyadong pinansin pero sinabi ng kanyang survival skill na napakasarap ng karne ng mga mapanganib na ibong iyon. Ngayong nasa harap na niya ang malambot na karne, lubos na siyang naniniwala sa sinabi ng kanyang skill at sabik na sabik siyang makita ang magiging resulta at nagpasya siyang lagyan ito ng red sauce, cumin, asukal at cilantro upang makagawa ng simpleng teriyaki style na barbecue. Matapos timplahan ang karne ay inilabas niya ito mula sa camper van at sinimulang ihawin sa grill, habang isinusuksok ni Rin ang mga piraso ng karne sa mga stick at napansin niyang nakatitig sa kanya ang lahat.
Nagtaka siya kaya ipinaliwanag ni Bill na hindi pa rin nakikita ng ibang miyembro ng grupo ang kanyang camper van. Kaya sa tuwing pumapasok o lumalabas siya rito at para sa kanila ay tila bigla na lang siyang nagte-teleport, doon lang naintindihan ni Rin ang sitwasyon at naisip niyang baka panahon na para pahintulutan ang iba na makita ang kanyang camper van, ngunit sinabi ni Bill na itago muna nila ang lihim na iyon para maasar pa nila ang kanilang mga kasama. Makalipas ang ilang sandali ay naluto na ang unang batch ng barbecue at kahit paborito ni Rin ang simpleng pagkaing ito, kinakabahan siya kung magugustuhan din ba ito ng mga adventurer sa mundong iyon at hindi niya alam na para sa kanila, ang simpleng barbecue na iyon ay parang pagkain mula sa isang 5-star restaurant, dahil ang alam lang nilang lutuin ay halos puro sunog na pagkain. Nang maluto na ang lahat at agad silang napabilib sa unang kagat pa lang, nagulat pa si Rin sa sobrang sarap nila sa kanyang niluto at dahil natuwa siya sa kanilang reaksyon, ngumiti siya at sinabing kumain sila hanggat gusto nila at pagkatapos ay tinanong niya kung ano ang masasabi nila sa kanyang pagkain. Tahimik ang lahat sa simula hanggang sa si Arya ang unang lumapit kay Rin, bigla niya itong niyakap ng mahigpit at ipinahayag ang kanyang walang hanggang pagmamahal at habang yakap ng napakagandang babae, pakiramdam ni Rin ay matutunaw na siya sa tuwa. Nang makita ni Ed na mahigpit na nakayakap ang kanyang asawa kay Rin ay nagselos siya at agad silang pinaghiwalay at pagkatapos nito, siya naman ang sunod-sunod na pumuri sa napakasarap na luto ni Rin at pinuri rin ni Zenan ang kanyang pagkain, kaya ngumiti si Rin at umaasang magugustuhan din nila ang iba pa niyang mga lutuin sa mga susunod na araw. Matapos kumain ang lahat ay naisip ni Bill na oras na para bumalik sila sa El Ridge at bago sila umalis, pinayagan na ni Rin ang buong grupo na makita ang kanyang camper van at nang bigla itong lumitaw sa harap nila, muli silang natutulala sa gulat. Ngumiti si Rin at inanyayahan silang pumasok sa loob at di nagtagal ay nagsimula na silang bumiyahe patungo sa lungsod at habang nasa loob ng sasakyan ang lahat, namangha sila sa napakabilis nitong takbo at nang malaman nilang mana ang pinagmumulan ng lakas nito. Inisip ni Ed na siguradong napakaraming makapangyarihang magic formation ang kailangan para mapatakbo ang ganoong sasakyan, nang marinig ni Rin kung gaano nila ito pinapahalagahan at natuwa siyang itinago niya ito sa karamihan ng mga tao. Pagkatapos nito at inamin ni Bill na naipaalam na niya sa Adventurers Guild ang tungkol sa pagkatawag kay Rin bilang isang santa, ipinaliwanag niyang maaaring magdulot ng panganib sa kanilang bansa ang pagdating ng isang santa, kaya tinanong ni Rin kung ano ang ibig niyang sabihin. Ipinaliwanag ni Bill na kasalukuyan silang nasa bansang Ristfeld, isang mapayapang bansang napapalibutan ng dagat at dahil dito, hindi nila kailanman kinailangang magpatawag ng santa para labanan ang mga halimaw sa paligid. Noong unang panahon ay napakalakas ng impluwensya ng mga tao sa mundong iyon hanggang sa inaapi nila ang ibang lahi, dahil dito ay nagsanib puwersa ang iba't ibang lahi at tumakas patungo sa islang iyon at bukod sa mga di-taong nilalang, maraming mabubuting tao na naniniwala sa kapayapaan at pagkakapantay-pantay ang sumama rin sa kanila. Masaya silang tinanggap ng mga katutubong naninirahan doon at sa paglipas ng panahon ay umunlad ang bansang iyon hanggang sa maging ganap na sapat sa sarili, sa kasamaang palad at dahil sa masasamang karanasan nila noon sa mga tao mula sa labas, hanggang ngayon ay hindi pa rin lubos na nagtitiwala ang mga mamamayan ng Ristfeld sa mga dayuhan. Para matiyak na walang santa na may masama na balak ang makakapasok sa kanilang bansa, ipinaalam ni Bill ang pagdating ni Rin sa Guildmaster ng El Ridge, dahil ang El Ridge ang pangunahing port city ng kanilang bansa. Matapos marinig ang lahat ng ito at hindi natakot si Rin dahil nagtitiwala siya kay Bill, sa halip ay mas na-excite pa siya sa ideyang matikman ang iba't ibang seafood ng El Ridge, napatawa si Bill sa kanyang reaksyon at itinuro na nasa lungsod na sila. Pagtingin ni Rin sa harapan ay namangha siya sa napakalaki na pader na nakapalibot sa lungsod, ipinaparada niya ang kanyang camper van sa ligtas na lugar at pinapababa ang lahat at pagpasok nila sa lungsod, agad niyang naramdaman ang kakaibang fantasy atmosphere kaya hindi niya napigil ang mapangiti sa tuwa. Sinabi ni Bill sa lahat na tutulungan niya si Rin na magparehistro sa Adventurers Guild, samantala ay nauna nang pumasok si Zenan upang ihanda ang lahat para sa pagtanggap sa bago nilang kasama. Dahil ayaw nilang maagaw ng ibang grupo ang kanilang mahalagang tagaluto, binalaan ni Ed si Bill na bantayan mabuti si Rin. Niyakap naman siya ni Arya at binati ng ligtas na paglalakbay, dahilan para muling magselos si Ed at pagdating nila sa Adventurers Guild at sinalubong sila ng isang kobold receptionist na nagngangalang Sheila, agad na natunaw si Rin sa sobrang cute nito at napaisip kung anong klaseng nilalang siya.
Ipinaliwanag ni Bill na ipaparehistro niya ang bagong miyembro ng kanilang grupo, kaya inilabas ni Sheila ang registration form at napansin niyang halos hindi na makapagsalita si Rin dahil sa sobrang pagkatuwa sa kanyang kakatean. Sinabihan ni Bill si Rin na magpakabait dahil isa ng ganap na matanda si Sheila, ngunit ngumiti lang si Sheila at sinabing wala naman siyang problema kung tawagin siyang cute. Matapos mapunan ang form ay tinatakan ito ni Sheila at opisyal na idineklara si Rin bilang bagong miyembro ng Smorgasbord. Habang binabasa ang form, napansin ni Rin na automatikong nagiging wika ng mundong iyon ang lahat ng sinusulat niya sa Japanese kaya kaya na rin niyang basahin ang wikang iyon, kahit kakaiba pa rin ang pakiramdam niya. Binati siya ni Sheila at hinahangad ang kanyang tagumpay bago siya dinala ni Bill upang makilala ang guildmaster na si Tori. Pagkaupo nila ay magalang na nagpakilala si Rin at humingi ng gabay at dahil sa maayos niyang pag-uugali, hindi makapaniwala si Tori na nakahanap nga si Bill ng isang normal na tao. Napabuntong hininga si Bill at iginiit na sinuri niya muna ang buong pagkatao ni Rin bago niya ito isinama sa grupo. Kaya wala nang dahilan para pagdudahan pa siya at humingi ng paumanhin si Tori at iginiit na hindi niya intensyong insultuhan si Rin, pagkatapos ay magalang din siyang nagpakilala. Ipinaliwanag ni Tori na nakatanggap siya noon ng emergency message mula kay Bill, kaya inakala niyang may napakalaking problema subalit ngayong kaharap na niya ang inosenteng si Rin, hindi niya maisip kung bakit dapat niyang ikabahala ang isang mukhang napakabait na santa na tila galing pa sa isang fairy tale. Tinanong niya si Rin kung paano siya napunta sa mundong iyon, kaya ikinwento niya ang lahat ng nangyari sa kanya at kahit sinabi ni Rin na ipinatawag siya mula sa ibang mundo, hindi agad naniwala si Tori at hiniling niyang tingnan ang kanyang status upang makumpirma ang kanyang espesyal na kakayahan, ngunit agad siyang pinigilan ni Bill at sinabing huwag muna itong lapitan. Sinabi ni Tori na wala siyang masamang intensyon, kaya pumayag si Rin na ipakita ang kanyang status basta't hindi nito makikita ang kanyang mga pribadong impormasyon. Ngumiti si Tori at ipinaliwanag na karamihan sa mga status analysis spell ay hindi sapat ang antas para malaman ang lahat ng detalye tungkol sa isang tao. Nagulat si Rin nang marinig iyon, dahil ang kanyang survival skill ay kayang malaman kahit kung mapagkakatiwalaan ba ang isang tao. Dahil dito ay mas gamaan ang loob niya dahil nalaman niyang hindi basta-basta matingnan ng iba ang lahat ng kanyang kakayahan at mga lihim. Makalipas ang ilang sandali ay natapos ni Tori ang pagsusuri sa kanyang status, ipinaliwanag niyang ang klase ni Rin ay foreigner na isang klase na natatanggap ng mga taong nagmula sa ibang mundo at ayon sa mga alamat, ang mga foreigner ay maaaring magkaroon ng isang espesyal na klase at isang karagdagang natatanging kakayahan. Doon naunawaan ni Rin na ang kanyang espesyal na klase ay traveler at habang ang kanyang camper van ang kanyang natatanging kakayahan, gayunpaman ay hindi na kontento si Bill sa paliwanag ni Tori at tinanong niya kung bakit tila nagdududa pa rin ito sa kakayahan ni Rin. Ipinapaalala naman ni Tori na alamat lamang ang tungkol sa pagpapatawag ng isang santa at wala pa itong tiyak na patunay, dahil dito ay napaisip si Bill kung bakit kailangang magpatawag ng santa ang kaharian ng mga tao. Posible kaya na napakalaki ng problemang kinakaharap nila kaya kailangan nila ng isang taong may pambihirang kakayahan. Ipinaliwanag ni Tori na wala pa silang natatanggap na balita tungkol sa anumang pandaigdigang krisis, kaya hindi pa malinaw ang tunay na layunin ng kaharian ng mga tao at gayunpaman, naniniwala siyang maaaring may kaugnayan dito ang naging engkwentro ni Bill sa Firebear. Karaniwan ay hindi lumilitaw ang mga ganoong halimaw sa mga lugar para sa mga baguhan. Posibleng konektado ang kakaibang pangyayaring iyon sa problemang kinakaharap ng mga tao. Dagdag pa rito ay napansin din ni Tori na tila mas mahina kaysa karaniwan ang Firebear nang harapin nito ang grupo ni Bill. Dahil sa sunod-sunod na kahihinalang pangyayari, hiniling ni Tori kay Bill na palakasin ang pagbabantay sa paligid ng El Ridge kasama ang kanyang grupo at matapos itong pag-isipan, pumayag si Bill alang-alang sa kaligtasan ng lahat. Nang napagtanto ni Rin na napabilang siya sa isang kilalang grupo na maging ang guildmaster ay pinagkakatiwalaan, natuwa siya at pagkaraan nito ay bumalik sila sa pangunahing bahay ng Smorgasbord at habang sinusubukan ng lahat na bigyan si Rin ng mainit na pagtanggap, biglang umungol ang mga tiyan nila sa gutom at nasira ang seryosong sandali. Napangiti si Rin at masayang nagpa siyang ipagluto silang muli ng masarap na hapunan at sa pagkakataong ito, mas espesyal pa ang kanyang ihahanda kaysa sa simpleng barbecue at nagprito siya ng mga kabute, nagsaing gamit ang rice cooker at nagmarinate ng maraming karne sa espesyal na timpla ng mga pampalasa. Sa huli ay naghanda siya ng masarap na ulam na may karne, kanin at kabute at malalambot na omelet,
malaking serving ng stir-fried na karne at sinimulan ni Rin na ipaliwanag ang bawat pagkain sa gutom na grupo, ngunit tahimik lang silang lahat habang nakatitig sa mga putahe. Para sa mga taong sanay sa simpleng pagkain, kahit ang creamy omelette niya ay tila luto mismo ng isang world-class chef at hindi na sila makapaghintay na kumain kaya agad silang humingi ng pahintulot kay Rin, pinayagan niya sila kaagad at sabay-sabay nilang nilantakan ang pagkain. Sa unang subaw pa lang, pakiramdam ng bawat isa ay para silang nasa langit dahil sa sobrang sarap ng mga pagkain at napansin ni Bill na mas sumasarap pa ang stir-fried na karne kapag isinabay sa kanin, dahil dito ay handa na sanang tumakbo si Ed para kumuha pa ng isang sako ng bigas. Naghanda na rin sina Arya at Zenon na tumulong sa pagkuha ng pagkain, kaso pinakalma sila ni Rin at ipinapaalala niyang marami pa silang pagkain, kaya ubusin muna nila ang nasa harapan bago kumuha ng dagdag at sumang-ayon ang lahat at masayang ipinagpatuloy ang pagkain, habang nakangiting pinapanood sila ni Rin na nasisiyahan sa bawat subo.